sabay-sabay po natin basahin. Bakit na po ba? Isang malakas po sa amen? Basahin natin na sabay-sabay. Ready? We go through the gates, preparing the way of the people. Cast up the highway, gather out the stones, lift up a standard for the people. Tayo po lahat ay pumiti, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay lumalapit po muli sa inyong mapagpiyayang trono. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Tunay na napakarami ng inyong po mga utos na hindi po namin nasusunod po sa bawat sandali na dumaraan sa aming po mga buhay. Patawad po Ama, Banal na Espiritu, patawad. Salamat, Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang aming Diyos na tapat at hindi nagbabago, na talagang tunay na kayo po ay mawain. Sa kabila ng aming pong pagkukulang, nananatili po kayong tapat. At sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy mo po kaming iniingatan at pinagpapala pa rin, binibigyan ng kalakasan, kalusugan, at kami po ay patuloy mo pong iniingatan sa bawat sandali ng aming pong buhay. Salamat po Ama sa inyong pong banal na salita na siyang nagbigay sa amin ng kaliwanagan, sa inyong pong banal na salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang malampasan namin at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa mundong ito. Salamat po Panginoon na meron po kaming palatuntunan na aming po tinitingnan upang kami po ay makapamuhay ng ayon sa iyo po kalooban. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Dalangin ko po Panginoon na patuloy na maghari sa Israel ang kapayapaan at maligtas po ang mga taga-Israel. At dalangin ko po na maghari po sa bansang ito ang kapayapaan. Tulungan mo po ang mga nanunungkulan. At dalangin ko po Panginoon sa bawat churches na inyo po itinatag. Dalangin ko rin po na maghari din po dito ang kapayapaan at ang pagkakaisa, pagmamahalan ng mga kapatiran. Nawa ay mawala sa puso't isipan ng bawat isa ang galit, kung meron man po sila mga galit na nararamdaman, nawa ay magawa po nila magpatawad upang sapagkat ito po yung makakapagbigay po sa inyo ng kaluwalhatian. Salamat po Ama, itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mapo. Ito po ay part 4 na ng ating pong mensahe. So, last Thursday prayer meeting, dito po tayo kumuha. Ito po yung pinagkuhanan ng mensahe po para sa atin ng ating Panginoon. Sunday morning, ito pa rin po. And then sa chapel hour, doon po sa Bible School, ay ito pa rin po ang aking pinahagi po sa kanila. Lift up the standard of the Lord. So, kailangan po talaga natin itaas o sundin ang mga palatuntunan ng ating pong Panginoon. At minsan nga po, sinabi ko nga po, na maaaring dito po sa Bible, dito sa verse 3 o sa verse 10, ito ay literal na standard. Nasabihin natin na sa Tagalog ay watawat or bandila. Pero, hindi po applicable sa atin kung tayo po ay kung ito yung ating gagawin na sa bawat araw meron tayong tinataas na bandila. Diba? So, hindi po yan applicable po sa atin na talagang maaaring tayo po ay pagtatawanan ng mga tao kung tayo ay kung sa meron tayong pupuntahan lugar tapos magtataas ka ng bandila o dala-dala mo ang iyong bandila. Tama po ba? Kaya ito po ay ating pong titingnan sa spiritual na kalagayan o sa spiritual na pamumuhay po natin. Kaya ang standard po dito ay ito po ay yung palatuntunan, batas, kautusan ng ating pong Panginoon. At alam nyo po, sa pagtatayo ng building, meron po yung standard. Sa pagtatayo ng bahay, meron po yung standard na sinusunod. Diba? So may mga plano or standard. At kaya nga po, kapag hindi sinunod ang standard sa isang building, ay madali itong babagsak. Kunting lindol lamang ay madali yang babagsak. Bakit? Mababa yung standard eh. Diba? So yung mga road projects na to, yung mga projects ng mga DPWH,
So meron din po yung standard. So kapag hindi sinunod ang standard talaga, ay talagang madaling masira. So yun po ang makikita po natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kailangan itaas ang standard na ito. Kailangan sundin ang standard na ito. Hindi pwedeng ibaba kung ano ang standard na ito po ba? So mga kapatid, mga minamahal, nais po ng Diyos sa atin na talagang God wants us to live up this standard so that we live una, sabi po ng verse 12, and they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord, and thou shalt be called sought out, a city not forsaken. So, nais po ng Diyos sa atin, mabuhay tayo with difference. Na tayo po, bilang tayo ay mga ligtas, ay dapat talagang ang ating pamumuhay ay kakaiba doon sa mga unbeliever. So, mamuhay tayo na mayroong pong difference, kakaiba. So, hindi po yung may diferensya. Diba? Katulad nga nasabi po ni Brother Marlon last Sunday, ang problema ay may diferensya. Saan kaya ang diferensya ko yun? Sa utak. Diba? So, yun nga makikita natin na namumuhay naman na may difference. Ang problema ay may diferensya sa utak. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay ang nais ng Diyos sa atin na talagang lift up this standard of the Lord so that we live with difference sapagkat ito talaga ang nais ng Diyos. So sabi po dito sa verse 12, ang tawag sa atin, holy people. Yan ang tawag sa atin. Ngayon, paano ba ang pagiging banal? Diba? Paano ba yung pagiging banal? So kaya mga kapatid, talagang dapat makita sa atin ang kaibahan ng tunay na mga anak ng Diyos, kaibahan ng mga ligtas, kaibahan ng mga tunay na mananampalataya doon sa mga hindi mananampalataya. Live with difference. Nakikita ba sa atin na tayo talaga namumuhay na mayroong kaibahan? So mga kapatid, di ba ang example nga ni Brother Marlon mga last Sunday, na ang bangka o ang barko ay normal na nasa tubig, barko yan. Diba? Pero ang normal kapag ang tubig ang nandoon sa barko, so lulubog. So talaga, ganun din po ang buhay natin. Na kung tayo po ay mamumuhay na makamundo, ibinababa natin, hindi natin sinusunod, hindi natin itinataas ang standard ng Panginoon, so tayo din po ay babagsak. Amen po ba? So tayo po ay tinawag na holy people. Kaya dapat nakikita sa atin ang pamumuhay na mayroong kabanalan na iiwasan natin ang sugal, iiwasan natin ang mga STL, iiwasan natin ang loto, iiwasan natin ang sigarilyo, iiwasan natin ang vape, iiwasan natin ang alak, iiwasan natin ang mayroon tayong 2-3 asawa o 2-3 nobya, boyfriend, girlfriend, di ba? Iiwasan natin ang pagtulog, ayaw tayo boyfriend pa lang tayo, tapos doon na tayo makikitulog sa ating girlfriend. Iiwasan po natin yan. Ganun po ang pamumuhay na mayroong kabanalan. Amen po ba? So mga kapatid, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Titus chapter 2 verse 14. Titus chapter 2 verse 14. Sabi po dito, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people. Ang tawag sa atin, peculiar people. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang nais talaga sa atin ng Diyos, kung bakit nais ng Diyos, itaas natin ang kanyang palatuntunan, sundin natin ang kanyang palatuntunan for us to live with difference. Maging kaiba po tayo sa kanila. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ang ibang tao ay talagang sila ay sumusunod sa uso sa mundong ito, hindi tayo dapat nakikiuso. Kung uso yung mga tato, iiwasan natin ang mga tato. Di ba? Live with difference. At kung ang sila ay talagang natutuwa sa mga sayaw, so tayo po bilang mga Baptist, kaya nga mayroon ako nakitang post na Baptist, ano nakalagay doon? Parang sabihin natin do not dance, na talaga ang Baptist ay don't dance. Yun. So why Baptist don't dance? So to live with difference, ito po yung nais ng Diyos sa atin. At binasa ko po yung explanation po doon. At minsan ko na nga pong sinabi, ano ba ang mensahe ng sayaw? Meron ba yung ibinibigay ng mensahe ng Diyos yung pagsasayaw? Wala naman eh. Diba? Pero kung aawin tayo ng awit
awiting makadiyos, mayroon po yung mga magagandang mensahe. At ang awiting makadiyos ay pinagbibigay sa atin ng encouragement sa paglilingkod. Ang awiting makadiyos ay talagang nagpapatotoo na si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, why Baptists don't dance? So bakit ang Baptist ay hindi sumasayaw? So ito po yung nais ng Diyos, to live with difference. Na tayo ay mamuhay sa mundong ito ng kaiba. Hindi yung may diferensya. Di ba? So ang isda normal na nasa tubig. At kapag inalis mo yan sa tubig, ay yan ay mamamatay. So tayo po, normal sa atin na tayo po ay nandito sa bahay-sambahan kapag prayer meeting at kapag araw ng linggo. Normal po sa atin yan. At kapag tayo hindi na ma-attend ng prayer meeting, hindi na tayo ma-attend ng pagsamba, hindi na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, we are dying slowly. Di ba? Mamamatay tayo unti-unti. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos sa atin, talaga, huwag tayong makikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Kaya nga, sabi po ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So kung ang iyong mga kaibigan ay talagang makikita natin na mga gupit ay talagang wala na ngayon yung mga gupit na mga hip-hop or mga punks, di ba? Dati nauuso yan, yung mga ganyang gupit na talagang, pero ngayon, parang nauuso pa rin yung mga ahit dito sa kilay, di ba? So huwag natin lang tutularan yung mga ahit-ahit nila sa kulay, tapos sasabihin natin mayroong pagguhit daw dito. Sa akin, wala na. Okay? So, yun po, huwag tayong makikiayon sa takbo o sa mga uso sa sanglibutan ito na talaga nauuso pa rin hanggang ngayon, mga lalaking naghihikaw, di ba? At sa mga kababaihan naman, ang uso talaga ay yung talagang yung mga shorts na talagang sobrang iksi na, di ba? At ang mga damit na talagang kita ang puso, yung ano ba tawag doon sa damit na yun? Laptop. Siksi above din eh. Okay, so basta yun na yun, ano? So huwag tayo makikiuso po sa mga ganyang bagay. Na tayo po ay talagang, kung sa kanila man ay talagang in sa, di ba yung sabihin sa inyo na napaka-KJ mo? Di ba? Kasi gano'n ang itatawag sa atin eh. Napaka-KJ naman. Di ba? So hayaan natin sila. Ang mahalaga sa atin na please natin ang Diyos. Amen? At sa paglilingkod natin sa Diyos, talagang hindi naman lahat mapiplease natin yan. At we are not here to please men. Amen? At talagang tayo, kahit tayo naglilingkod sa Diyos, gusto natin maglingkod sa Diyos, talagang may mga tao at lalo na, kung sino pa yung kapatiran, sila pa yung mahihinis sa iyo. Diba? So yun yung nakakalungkot, pero tuloy lang. Sabi nga ni Brother Luis kanina eh. Diba? Na talagang yun po, inaamin ko talaga sa inyo kasi yun po yung nakita ko, sinabi sa akin ni Pastor Sosa, kahit walang matin, tuloy ang kanyang pagpipreach. So, and then pagkatapos niya mag-preach, pagkatapos na, sige po, tayo biga yan, preach siya. So tinapos talaga lahat ng iyon, pasok siya sa kanyang kwarto at umiyak siya. At nangyari nga din po yun sa akin. So kung ilang Sunday na yung po ay nangyari sa akin, kaya nga minsan sinabi ko sa mga Bible student dito, doon sa mga kapatid dito, na kung bago kayo lumabas, ay dapat ay meron na kayong asawa para hindi kayo masiro sa attendance para ito. Diba? So yun po, ganun pa man, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon, talagang hindi na po nawawala ng natin. Okay? So yun po, God wants us to live up this standard so that we live with difference. And then, pangalawa, sabi po ng verse 12 and 2 and 3. So, 2 and 3 muna, tinan po natin. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory. And thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. So, tingnan niyo po yung salitang righteousness. Shall see thy righteousness. So,
Talagang kapag tayo po ay namumuhay sa standard ng Panginoon, itinataas natin ang palatuntunan ng Panginoon, ay tayo po ay makakapamuhay ng mayroong dignity. Ito yung nais ng Diyos sa atin, live with dignity, na mayroon tayong dignidad. At ang sabi nga po dito sa verse 3, tinan niyo po, thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. So kapag talagang ikaw ay namumuhay na mayroong dignidad sa mundong ito, ay talagang ikaw ay bibigyan or pararangalan ka ng Diyos. At ang sabi nga po ng verse 12, and they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord, and thou shalt be called sought out, a city not forsaken. So mga kapatid, mga minamahal, live with dignity. So marami sa mga politician na wala ang dignidad kasi nakiayon sa takbo or sa lakaran or sa sistema ng politics. Di ba? Nakiayon sila na talagang hindi nila sinunod ang standard talaga ng kanilang pagiging politician or public servant. Hindi nila yon sinunod. Ibinaba nila kung ano ba yung talagang kanilang tunay na tungkulin. Kaya makikita natin sa kanila, hindi sila nakapamuhay na mayroong dignidad habang sila ay naglilingkod. At kaya naman, ang kanilang pangalan, anong nangyari? Nakakaladkad, di ba? Nasisira ang kanilang pangalan. At dahil ang dami-daming mga kaso na ibinabato sa kanila. Amen po ba? So, ang nais ng Diyos sa atin, live with dignity. Ingatan natin yung ating patutuo. Huwag natin sirain yung pangalan natin. At ang pangalan natin ngayon ay dinadala natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sinasabi natin tayo'y Christian, tayo'y mananampalataya. Ay nakakaya naman na tayo ay masasangkot sa mga iba't ibang kaso. Amen po ba? Wala namang problema na tayo ay halimbawa. Katulad ng nangyari kay Pastor Jeremy Ferguson, di ba? Na wala naman talagang ginawang masama, pero dinampot. Di ba? So, walang problema sa ganon. Na talagang dinampot ka, pero wala kang ginawang kasalanan, wala kang ginawang mali. Kasi, minsan nangyayari talaga yan sa mga lingkod ng Diyos o nangyayari talaga yan sa mga mananampalataya. Amen po ba? So kung mangyari man yan sa atin, wala tayong ginawang masama, so be it. Kasi talagang yan ay nakasulat din sa Bible. So mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos sa atin ay mamuhay tayo. Buksan natin ang ating Bible sa Proverbs 22 verse 1. Sabi po dito sa Proverbs chapter 22 verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches. Maraming tao nabubulag sa kayamanan, nagpapadala sa mga suhol. Diba? So yan po ang makikita natin sa kanila kung bakit nasisira ang kanilang dignidad, ang kanilang pangalan. So, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. Halimbawa, sa mga estudyante, para makasama sa honor, diba? Para mataasan yung talaga, sabihin na natin kasama sa top 5, ay gumagawa sila ng mga kalokohan, nag-cheating o nanunulat, gumagawa ng kodigo. So, sira ang pangalan. Diba? Di bali ng mababa ang grades, hindi ko naman sinabi nga pabayaan mong pag-aaral mo. Pero kung kaya lamang tataas ang ating grades dahil tayo nanulat, dahil meron tayong ginawang cheating, di ba? Kaya, yun, naalala ko tuloy yung isang tumanggap ng parang siya yata ay magna cum laude. Naalala ko tuloy na talagang sinabi niya, hindi siya karapat-dapat doon sa pagiging magna cum laude. Meron pang mas higit na karapat-dapat sa kanya. Bakit? Kasi siya malwa ng buhay. Talagang aral, school, bahay, nila ang kanyang buhay. Pero yung sinasabi niya na masigit na makatanggap noon, ang buhay ay talagang nagtatrabaho, self-supporting, diba? Makatapos lamang ng pag-aaral. Kaya sinasabi ng tao ito, ng estudyante ito, hindi siya karapat dapat doon sapagkat mayroon talagang porsigido na makatapos ng pag-aaral na talagang sila ay nagsisikap at nagtatrabaho, makagraduate lamang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana talagang ingatan natin ang ating patutuo, ang ating dignity. Ito po ang nais ng Diyos sa atin, live
with dignity. Huwag na ho natin ibababa ang standard ng Panginoon. Amen? So yun po mga kapatid. Pangatlo, ito po ay 7 points. Verse 10. Isaiah chapter 62 verse 10, sabi po dito, go through the gates, preparing the way of the people, cast up the highway, gather out the stones, lift up a standard for the people. So pangatlo po mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos sa atin, live with defense. Mamuhay tayo na mayroong depensa or protection. Kasi kapag sinusunod mo talaga ang palatuntunan ng Diyos, kalooban ng Diyos, itinataas mo yan, ang sabi nga sa Bible, sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Sino ang laban sa iyo? Kung talagang lahat ng ginagawa mo ay mabuti, lahat ng ginagawa mo ay palatuntunan ng Diyos, sino ang laban sa iyo? Walang batas na nakakasakot diyan. Walang batas na magpaparusa diyan. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, itong mga palatuntunan na ito, talagang nabasa ko dito sa Bible, hindi ko lang matandaan kung saan. Baka pamaya madadaanan natin. Ang dami ko sinulat dito yung mga supporting verses, kaya hindi ko matandaan. Pero talagang mabuti ang palatuntunan ng Diyos. So tingnan nga po natin muna. Una, Psalms 119 verses 105. Statutes or a word or itong law, commandments, yan po ay mga standard ng Panginoon. Sabi po diyan, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So palitan natin, thy statutes or thy standard is a lamp unto my feet and a light unto my path. So mga kapatid, mga minamahal, standard or statutes or commandments or word is our defense against darkness. Ito po yung ating laban sa kadiliman or evil. Against evil, yan po yan. Kaya mga kapatid, lift up the standard. Sundin, itaas ang mga palatuntunan na ito ng Diyos sapagkat ito yung ating depensa laban sa kasamaan. Amen po ba? Tingnan pa natin. Psalms 19 verse 8 muna. Tingnan po natin. Marami po ito eh. Tingnan po ninyo. The statutes of the Lord are right. Talaga naman pong mabuti ang mga palatuntunan na ito ng Diyos. Yan. Bilib ako kay Brother Matic, ang haba ng hair eh. Ang gamitin yung shampoo, rejoice. Diyan yan. Saan kayo nakakita? Only here, sa Jesus Christ Bible Baptist Church, vocalist nag-promote ng shampoo. So, yan po, rejoicing the heart, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Kaya mga kapatid, talagang ito po ay defense against evil. Ito po ang ating pong defense. Ito po ang statutes and commandment or yung standard na yan ng Panginoon, salita ng Panginoon. It is our defense against evil. And then 71 verse 3. Tingnan po natin. Kaya mga kapatid, lift up the standard. Sabi po na 71 verse 3, Psalms pa rin po yan, be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me. So ibinigay ng Diyos ang mga batas na ito, itong mga kautusan ito, mga palatuntunan ito, to save me. Upang tayo po ay iligtas. It is our defense against evil. For thou art my rock and my fortress. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakapagtaka talaga sa mga Kristiyanong ayaw sundin, ayaw itaas ang mga palatuntunan ng Diyos. Kaya mga kapatid, talaga, isa pa, Jeremiah 44 verse 23. Jeremiah 44 verse 23. Sulat na po yan ha. Sabi po dito sa verse 23, because ye have burned incense and because ye have sinned against the Lord and have not obeyed the voice of the Lord, nor walk in His law. Dahil hindi mo sinunod ang kinig boses ng Panginoon at hindi ka lumakad sa kanyang batas,
hindi mo sinunod ang kanyang palatuntunan, nor in His statutes, nor in His testimonies. Therefore, this evil is happened unto you as at this day. So minsan sa buhay natin, bakit merong mga bagay na nangyayaring masama? Dahil sa hindi natin pagsunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Amen po ba? So yung mga magnanakaw na yan, kaya nga magnanakaw, so ibig sabihin, hindi sumusunod sa palatuntunan ng Diyos. Ano yung nangyayaring masama sa kanila? Sila'y nakukulong, sila'y patago-tago. Nagiging mahirap ang buhay. Amen po ba? So, nasa na yung mga nagtatago iyan? So, bakit nagtatago? Hindi sumunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Sino po mga kapatid, mga minamahal? God wants us to live up this standard so that we live with defense. It is our defense against evil. Pangalawa, statute, commandments, or word of the Lord is our defense against embarrassment. Ito po ay ating sandata at depensa laban sa kahihiyan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sumunod ka sa palatuntunan ng Diyos, itaas mo ang palatuntunan ng Panginoon Jesus, hindi ka kailanman mapapahiya. Diba? Bakit nagpapahiya maraming Kristiyano? Oo, sabihin na natin sumisimba weekly, every Sunday present, every prayer meeting ay present. Pero bakit nakakaranas sila ng kahihiyan? Kasi hindi nga nila sinusunod ang lahat ng mga palatuntunan ng Panginoon. Amen po ba? So tingnan po natin Ezekiel 20 verse 19. Ezekiel chapter 20 verse 19, tingnan po natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang tunay ang salita ng Diyos. Hindi ka mapapahiya kung sinusunod mo lamang ang mga palatuntunan ito. Chapter 20 verse 19. Tingnan niyo po, verse 19, I am the Lord your God, walk in my statutes, lumakad kayo, sundin niyo ang aking mga palatuntunan, ang aking standard, and keep my judgment, and do them. So kapag talagang ito'y ating sinunod, mga kapatid, mga minamahal, hindi ka kailanman mapapahiya. Amen po ba? Tingnan pa natin, Ezekiel 18:21. Ezekiel 18:21. Ano po sabi po dito? But if the wicked will turn from all his sins that he had committed, so kung ang mga masasamang ito ay tatalikod sa kanilang mga kasalanan na kanilang ginawa, and keep all my statutes, sinunod ang aking mga palatuntunan, and do that which is lawful and right, he shall surely live and he shall not die. Mabubuhay siya, hindi siya mamamatay, hindi siya mapapahiya. Kaya mga kapatid, talagang mapapahiya ang mga tao sumusuway sa kalooban, palatuntunan ng Diyos, sa batas ng Diyos. Kaya mga kapatid, lagi nating ipabuhay. Saan man tayo pupunta, kung ipinapakilala natin na tayo ay Baptist Christian, ipabuhay natin ang salita ng Panginoon, hindi tayo pagtatawanan. Amen? Huwag na natin banggitin na tayo Baptist Christian kung hindi naman natin ipapabuhay. Baptist na lang sabihin natin. Diba? Para hindi tayo pagtawanan. Di Baptist ang ating sabihin. Pero kung sasabihin natin Baptist tayo tapos hindi naman nakikita yung salita ng Diyos sa atin, pagtatawanan lang tayo. Ay, yung pala yung mga pa-Bible, ano? Ay, yung pala yung mga pasang-pasang pa kapag linggo. Ay, ang ganda pa naman ang suot, di ba? Naka-dress, tapos naka-long sleeve, naka-necktie, tapos ganyan pala. So mga kapatid, mga minamahal, it is our defense against embarrassment. Romans chapter 8 at Romans chapter 1, 28-32. Tingnan po natin. So mga kapatid, the statutes, standard, commandment, the word, the law of the Lord, it is our defense against envy. Against envy. Sabi po dito sa Romans chapter 1, verse 28-32, and even as they did not like to retain God in their knowledge, dahil hindi talaga nila ginusto na Diyos ay manatili sa kanilang kaalaman, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient,
being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, punong-puno ng pagkainggit, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affections, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death. Talagang nararapat sila sa kamatayan, not only do the same but have pleasures in them that do them. So bakit napuno sila ng pagkainggit? Bakit napuno sila ng mga unrighteousness? Bakit nagagawa nila ang mga bagay na mali? Sapagkat mga kapatid, mga minamahal, they are full of envy, or they are full of envy because the standard of the Lord are not in their heart. Wala sa kanilang puso ang mga palatuntunan ng Diyos. It is not the word of the Lord, it is not the standard of the Lord are in their heart. The reason they are filled, or the reason they are full of envy. So kung bakit sila po ay napupuno ng inggit ng mga kasamaang ito, sapagkat hindi salita, hindi palatuntunan ng Diyos ang nasa kanilang puso. Kaya nga ang sabi ng Psalm 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against Thee. So punuin po natin ng salita ng Panginoon itong ating puso at ang ating isipan, upang hindi tayo makapag-isip ng kung anumang mga bagay na masama. So, the more na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, the more na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nababawasan yung pag-iisip natin ng masama. At kung patuloy natin itong ginagawa, ay talagang mawawala na yan sa ating isipan, sa ating puso. Kaya mga kapatid, mga minamahal, the standard, statute, the word, the law, the commandment, it is our defense against envy, against evil things. Kaya mga kapatid, lift up the standard of the Lord. So yun po mga kapatid, then next, balikan natin Isaiah chapter 62 verse 10. Go through the gates, prepare ye the way of the people, cast up the highway, gather out the stones, lift up a standard for the people. So mga kapatid, God wants us to live with decency, in order. Amen? Mga kapatid, ang salita ng Diyos, yan po ay in order. Talagang nakaayos po yan. Katulad po nito, Matthew 28 verse 19. In order po yan. Sabi po dito, go ye therefore. So talagang yan yung utos, pumayo, in order. Teach all nations, turuan ang lahat ng mga bansa, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen po ba? Baptizing them. So yan yung order, yan yung pagkakasunod-sunod na salita ng Panginoon na ang babautismuhan ay yung naturuan ng salita ng Diyos. Pero ang ginagawa nila, go ye therefore, baptizing them. Agad ay binabautismuhan without teaching the Word of God. So yung gano'n ang kanilang ginagawa. So mga kapatid, mga minamahal, God wants us to live with decency. Marami pa naman ngayon, mga tao, Kristyano, talagang magulo. Diba? Ang sapatos, kung saan na lang may lagay, walang kaayusan. Minsan, malinis na damit, ilalagay doon sa labahan. Malinis yun. Diba? So, walang kaayusan. Tapos, kung alin yung madumi, isasabit pa ulit. Walang kaayusan. Diba? Ihahanger pa ulit, isasama doon sa malinis. So, walang kaayusan. So mga kapatid, God wants us to live with decency. Ang Diyos po natin is a God of order. So sabi po ng 1 Corinthians chapter 14, verse 40 and 33, tingnan po natin. Verse 40 muna. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. 40. Sabi po dito, let all things be done decently and in order.
So yan po yung nais ng Diyos sa atin. Kung bakit may mga batas, bakit mayroong palatuntunan, tingnan nyo, subukan po natin alisin ang batas sa bansang ito. Ano yung mangyayari? Or sa school na lamang, sa trabaho na lamang, kung walang batas, kung walang palatuntunan, di ba? Kung sa trabaho, kung walang palatuntunan diyan, maaari ang mga empleyado, papasok na lang yan kung kailan gusto. Di ba? Karibok. Oh. Sa school, kung walang palatuntunan, di ba? Di magulo din. So mga kapatid, mga minamahal, God wants us to live with decency. Then 33, tinan niyo po 33. 1 Corinthians 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kumusta ba yung buhay natin? Maayos ba ang buhay natin sa ating mga tahanan? Di ba? Minsan, yung mga pinagkainan, basta naiiwan hindi naman kumain sa restaurant. Di ba? So walang kaayusan kapag gano'n. Na talagang kakain, tapos pamaya na huhugasan, nilangaw na, hinihimod na ng pusa yung pinagkainan ay hindi pa rin nahugasan. Di ba? Iniipis na. So masasabi ba natin mayroong kaayusan ng ganon? Wala. Ang may kaayusan, pagkatapos kumain, hugas agad ang pinggan. Amen? Yes. So mga kapatid, sabi nga ni Brother Marlon, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Diba? So mga kapatid, ang nais ng Diyos sa atin talagang maging maayos tayo. Yun po yun. So mga kapatid, kamusta ba ang buhay natin? Next. Pakilan na to. Balikan natin ang verse 10. Sabi pa rin po dito, go through the gates, prepare ye the way of the people, cast up the highway, gather out the stones, lift up a standard for the people. So, ang nakita ko po dito, nais ng Diyos, bakit mayroong mga palatuntunan, bakit may batas, to live with discipline. To live with discipline. Pero ngayon, wala nang disiplina talaga ang mga tao. Kaya, noong mayroong martial law, talagang maganda noon. Bakit? Disiplinado ang mga tao. Diba? Eh ngayon, talagang disiplinahin mo ang mga anak, siya, magagalit pa yun sa iyo. Kasi ang gusto ng mga anak ay talagang gawin kung ano ang gusto nila. Ay hindi naman pwedeng ganon. Sapagkat ang sabi nga, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Kaya mga kapatid, mga minamahal, live with discipline. Dapat disiplinado po tayo. Tingnan po natin. Proverbs 28 verse 9. Proverbs 28 verse 9. Kaya nga, kung wala ang batas na ito, hindi naman tayo papaluin ng Panginoon. Pero dahil mayroong batas, nais ng Diyos sa atin, talagang disiplinado tayo. Kaya lang, makikita ba sa atin ng discipline aatin ng Sunday late, diba? Tapos nagpipreach na o may nagsasalita na dito sa unahan, kung ano-ano pang ginagawa sa upuan, kwentuhan pa dito, kwentuhan doon, patayo tayo, meron pa discipline na gano'n? So mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos sa atin talagang maging disiplinado tayo. Verse 9, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Kaya mga kapatid, sana talagang lagi tayong makinig ng salita ng Diyos. Makinig tayo ng mga payo ng salita ng Diyos. Huwag nating pagsawaan ang pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. At kapag ito po ay talagang pinagsawaan natin para bagang si pastor naman, nasakit naman mag-preach. Diba? Kung tayo po ay nagsasawa na sa pakikinig ng preaching, yan po sabi po diyan, he that turneth away his ear. Kasi sana nga lahat ng mga nandito kapag prayer meeting at Sunday talagang nakikinig. Diba? Kasi kung hindi nakikinig, sabi po dito, from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Kaya dapat disiplinado tayo.
sa pag-attend ng prayer meeting, sa pag-attend ng pagsamba tuwing araw ng linggo. Seryosong nakikinig ng salita ng Panginoon. Disiplinado. Isaiah chapter 5 verse 84. Tingnan po natin. Sabi po ng Bible sa Isaiah chapter 5 verse 24. Therefore, as the fire devoured the stubble, and the flame consumeth the chaff, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust, because they have cast away the law of the Lord of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. So wag po natin talagang baliwalain ang mga batas, kautusan para tuntunan ng ating Panginoon. Huwag na hindi natin ito susundin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, didisiplinahin tayo ng Panginoon. Diba? So God wants us to live with discipline. 24 verse 5. 24, Isaiah pa rin. 24 verse 5. Sabi po dito, the earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the law. So maraming ganyan talagang baliwala sa kanila ang batas. Change the ordinance, binabago ang batas, ang palatuntunan. Broken the everlasting covenant. Therefore, had the curse devoured the earth. So mga kapatid, huwag babaguhin ang palatuntunan at huwag na hindi ito susundin. At ang mangyayari nga sa atin, sabi dito, curse devoured the earth. So mga kapatid, mga minamahal, ang nais lamang ng Diyos sa atin, maging disiplinado tayo. Diba? Kasi kung wala ang mga palatuntunan na ito ng Diyos, nangyari na yan nung panahon ni Noah. Na talagang nung panahon ni Noah, magulo ang mga tao, wicked, hindi nakikinig sa Diyos. Diba? Nangyari din yan sa panahon ni Moses. At nangyari sa panahon ni Isaiah. Talagang wicked ang mga tao. At yung mga naging hari doon sa Israel, marami doon ay talagang wicked. Baliwala ang mga palatuntunan, batas ng Diyos. So mga kapatid, sana talagang maging disiplinado po tayo. Next. Verse 3, or Isaiah chapter 6, verse 8 na lamang po. Tingnan natin. Isaiah chapter 6, verse 8. So sabi po dito, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then said I, here am I, send me. So mga kapatid, mga minamahal, minsan naman po kapag tayo nag-aaral at babasa ng salita ng Diyos, isipin natin, ano yung itsura ni Prophet Isaiah nung sinabi niya yan? Diba? Nung sinabi ni Prophet Isaiah, here am I, send me. Siya ba'y malungkot nung sinabi niya yan? Siya ba ay nagdadabog nung sinabi niya yan? Na sinabi niya, send me. So nung sinabi po yan ni Prophet Isaiah na send me, here am I, masaya po siya. So mga kapatid, mga minamahal, sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, sa palatuntunan ng Diyos, sa batas ng Diyos, nandoon yung ating kagalakan. Nais ng Diyos na tayo po ay mabuhay with delightedness. So yan po yung nais ng Diyos sa atin. Bakit kailangang itaas ang kanyang palatuntunan, sundin ang kanyang palatuntunan upang ikaw at ako ay maging masaya. Amen po ba? Kaya nga, anong sabi ng isang awitin? Trust and obey. To be happy in Jesus is to trust and obey. No other way. So bakit ang ibang tao ay malungkot? Kasi nga, walang pagsunod sa palatuntunan ng Diyos. Kaya nga, kahit nga single masaya Kasi nandun sa pagsunod sa mga utos ng Diyos ang naglalakad. Amen po ba? So, ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 2, tingnan po natin, bibilisan na natin. Deuteronomy chapter 6 verse 2. That thou mightest fear the Lord thy God to keep all His statutes. So yun po sabi dyan, all His statutes and His commandments, which I command thee, thou and thy son and thy son's sons, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Kaya mga kapatid, yung humahaba ang buhay natin dito, masaya po yan. Na talagang humahaba ang buhay mo, talagang magiging masaya ka.
dahil sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Tinan pa po natin, Psalms 119 na lang. Psalms 119 verses 113 and 114. Tingnan po natin. Psalms 119 verses 113 and 114. I hate vain thoughts. Vain thoughts. Sana talagang kinainisan natin yung mga walang kabuluhang pag-iisip. Yung mga dami-dami kasi iniisip minsan ng tao. Mga problema hindi kanya puproblemahin. Diba? So huwag mo na isipin yan, yung mga problema hindi yun, huwag mong problemahin. At huwag kang mag-isip ng mga walang kabuluhan. But thy law do I love. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. So mga kapatid, talagang kapag ang salita ng Diyos, palatuntunan ng Diyos ay ating itinataas, magiging masaya ka. Amen? Kaya, meron bang nagsisi doon sa mga sumunod kay Kristo? Meron ba nagpatutuo dito sa unahan na sila ay nagsisi? Na sila'y puro kalungkutan ang nangyari? Di ba? Wala. So, masaya ang mga sumusunod kay Kristo. So, tingnan natin Proverbs 29:18. Tingnan po natin Proverbs 29:18. Proverbs 29:18. Where there 29 verse 18 ba yan? Okay, so where there is no visions, the people perish, but he that keepeth the law, yan, but he that keepeth the law, happy is he. So talagang magiging masaya ang sumusunod sa batas ng Diyos. Kaya yung mga hindi sumusunod sa batas ng Diyos, sa palatuntunan ng Diyos, talagang magiging malungkot ang kanilang buhay. Kaya nga yung mga backslider masaya ba ang pagiging backslider? Diba hindi? So yan po, happy is he. Yung mga sumusunod, tumutupad sa mga palatuntunan, batas ng Diyos. Then the last, mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos na tayo po ay mamuhay with diligence. So yun po yung last, with diligence. May kasipagan. Kasi kung walang batas, anong susundin natin? Paano tayo magiging masipag? Diba? So dapat masipag tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Deuteronomy 6:17-24. Bilisan na po natin, tapos na po tayo. Deuteronomy 6:17. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God. So maging masipag sa pagtupad, pagsunod sa mga batas, kautusan, palatuntunan ng Diyos. Kaya kung meron man tayo dapat kasipagan, ay itong pagsamba, pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-pray, pag-aakay ng kaluluwa, pagbibigay sa Panginoon. Dito po tayo dapat higit na maging masipag. So dapat masipag ka rin sa tahanan ninyo. Masipag ba mga kabataan sa tahanan? O masipag lamang sa school? Dahil may grades, dahil makikita ng teacher. Diba? Sana kung masipag sa school, dapat masipag din sa bahay. Sana kung masipag sa bahay, masipag din sa bahay, sa bahay ng Panginoon. So yan po. And then sabi pa ng verse 24, tinan po natin, 24. And the Lord commanded us to do all these statutes. So lahat ng mga palatuntunan ng Diyos ay ating sundin. So, sana nagagawa natin kung tayo magmahalan sa isa't isa, magpatawaran sa isa't isa, diba? Magtiisan sa isa't isa, diba? Na talagang yung mga nanghihina ay ating naakay, papanubaligin natin sapagkat yan po ay mga palatuntunan ng Diyos. Amen po ba? Sana hindi tayo masaya na tayo lamang ang sumasamba kapag linggo. Sana hindi tayo masaya na wala yung iba nating kapatiran. Amen po ba? Kaya lamang yung iba yata masaya na wala si ganito. Dapat
kagalakan natin, sila'y kasama kapag prayer meeting, sila'y kasama kapag araw ng linggo sa pagsamba, sila'y kasama sa paglilingkod. Yun ang dapat na kagalakan natin, kalungkutan natin na kung hindi natin sila nakakasama. Kaya lang, yung iba yata, masaya eh. Ay, wala silang kapatid. Diba? Kung gano'n yung ating attitude, hindi natin nasusunod lahat ng mga palatuntunan ng Diyos. Amen po ba? So yung po sabi po dito sa verse 24 na ating pong binasa, na talagang, and the Lord commanded us to do all these statutes. So ang nais ng Diyos sa ating talaga magpalakasan sa isa't isa. Huwag sana tayo maging dahilan ng katitisuran ng ating mga kapatiran. Diba? Kung alam natin sila'y natiso dahil sa atin, papanumbalikin po natin sila. Yan ang palatuntunan ng Diyos. Amen? Sapagkat nais nga ng Diyos na lahat ay nagagamit sa kanyang gawain, hindi nais ng Diyos na mga kapatid natin sa Panginoon ay nagagamit ng dyablo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana din po tayo masipag. Hindi tayo dapat maging masipag sa paggawa ng masama o sa paninira ng buhay ng may buhay. Amen? Lift up the standard of the Lord. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo po banal na salita. Nawa po Panginoon, ito po ay tumingo sa puso at isipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami na kami po ay patuloy na makapag-akay ng kaluluwa. Sapagkat ang nais mo nga po ng bawat tao maligtas. At hindi lamang sila maligtas, sapagkat ang nais mo po sa bawat naliligtas ay maglingkod sa inyo, magamit sa inyong gawain. We are saved to serve. Kaya sana, yung mga kapatiran po namin na nanghihina, sila po yung aming po maakay pabalik sa iyo, na sila po yung ma-encourage po namin, na sila po ay magamit din po sa inyong po kaluwalhatian. Salamat po Panginoon sa inyong po banal na salita. Nawa katulad po ni Prophet Isaiah, kami po ay patuloy na maglingkod sa iyo, sundin ang iyong kalooban, itaas ang iyong mga palatuntunan. At saan man po kami makarating, nawa makita sa amin ang pagsunod sa iyo. At napakaganda ng buhay ni Prophet Isaiah. Nandoon ang kanyang kagalakan, sundin lahat ng iyong mga utos. Kaya sana sa aming tipong buhay, maging masaya kami sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.